Dahil pinakita niya yung kanyang pagmamahal, kung paano yung palalakihin yung kanyang anak na si Samuel. Hanggang si Samuel ay maging isang mabuting propeta. Dahil sa magandang pagpapalaki ni Hannah kay propeta Samuel. At ang pinakakilala at higit nating ginagamit na ehemplo ay ang ina ng ating Panginoong Jesucristo, si Maria. Pinakita sa banal na kasulatan kung gaano ang patience, kung gaano yung pananampalataya hanggang sa huli ng ina ng ating Panginoong Jesucristo na sumuporta sa ating Panginoon. So, ilan lamang po yan na mga ehemplo sa banal na kasulatan na nagpapakita na ang ina ay may isang binigay na role ang Panginoon upang maging bahagi ng isang tahanan. God gave a special role for woman. And we are all requested to request, our mother. Sabi po, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Kakalungkot lamang po. Nanonood kayo ng TV, ng balita. Nanonood tayo ng mga kumisa na didinig natin sa kapitbahay. Ina, pinatay ng anak. Ina, ginahasa ng anak. Ina, minumura-mura ng anak. Bakit ganun ang turi gawa ng o turi ng mga anak sa kanilang ina? Nakakalungkot kasi po, may mga dahilan siguro kung bakit ganun ang treatment. Maaari yung nanay ay hindi God-fearing person. Maaari yung nanay naman ay hindi magandang ehemplo sa kanyang mga anak. Pero nagbalinaw po sa kawikaan, sabi dito, 29:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang pinabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Tanungin natin ang ating mga sarili po. Bilang isang ina, o bilang isang guidance or anong tawag po natin pagka hindi mabuting ay hindi ina? Yung taga-alaga ka lang o ano? Guidance? Guardians, sorry. Guidance. Guardians. Kahit ka po hindi ina, pero kung ikaw ay guardians ng isang bata o anak, okay po. At ikaw ay hindi naging mabuti sa iyong mga inalagaan o sa iyong pamilya o sa iyong mahal sa buhay, siguro po ay talagang hindi siya magbubuha ng maayos. Natatangi at mahalaga ang role ng mga ina. Bibigyan ko po kayo ng 5 dahilan kung bakit natatangi ang role ng bawat ina dito. Maaari ibang ina natin dito ay nagampanan nila ng tama yung kanilang role, yung kanilang role. O baka naman may kulang pa. Pero ang alam ko, halos lahat ng ina ay sobra pa sa inaasahan. Una, susuportahan ko po ng ilang mga ang ina ay isang pagpapala mula sa Diyos. Sa Genesis 3:20, sinasabi po ito, at tinawag na Eva ang lalaki, ang kanyang asawa, sapagat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sa 2 Timoteo 1:5, ito po ay isang chapter, isang verse na nagpapakita o nagdi-describe
tungkol doon sa lola ni Timothy at saka si Louie at si Eunice. Si Louie po kasi ay yung lola niya at si Eunice ang nanay ni Timothy. Okay. Dito po pinakita ni Timothy sa kanyang libro kung gaano ang isang karakter o description ng pagkakaroon niya ng isang lola at ng isang nanay bilang isang mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Yung karakteristik ng isang mabuting ina. Ito po ay inihayag sa 2 Timothy 1:15. A mother's faith is legacy. Legacy. Yan po. Doon sa 2 Timothy nga, na kung saan ay sinasabi nga na maaaring hindi lahat ng ina o nanay o guardians ay may katulad ng karakteristik ni Louie o ni Loida sa Tagalog at ni Eunice. But maaaring ang ilan dito ay natural na lumalabas sa bawat mga ina. Alam niyo po ba na kapag tumingin ka sa mata ng iyong mga nanay, have you ever tried na magkaroon kayo ng pagkakataon, tingnan niyo ang nanay niyo, pagkausap niyo? Okay po? Dito mo mararamdaman at dito mo makikita ang pinakadalisay na pagmamahal na hindi niyo matatagpuan kahit kanino. Sa ina lang. Kung may problema ka, sabihin mo, ang pinaka-the best place for you to cry is in the shoulder of your mother. Naniniwala po ba kayo dyan sa akin? Sa bisig ng iyong ina, ang pinaka-the best place for you to cry on. Walang makakapag-replace sa ating mga nanay, tandaan niyo yan. Maski sabihin niyo pa, kung minsan ang sakit tanggapin eh. Nasa bahay, nakaupo ako. Sabihin ng anak ko, Pa, asan si mama? Ang sakit. Namantalang alam naman nila, ang mama nila nasa kusina, o nandiyan lang sa kwarto, nasa bahay. Ma! Nadidinig mo lagi sa bahay, Ma! Ako, ako nandun doon, never ko nadidinig, asan si Papa? Kayong mga tatay, nadidinig nyo ba yung nahanap kayo ng anak nyo? Tatanungin lang kayo, Pa, may pera ka ba? Pero lagi si Mama, Ma, may pagkain na? Ma! Minsan nga ako na rin eh, Pa? Pag wala si Mama, ang lungkot ko. Pag wala ang Mama, parang may kulang sa akin. Kasi si Mama ang the best na kung saan ay kandungan. No one can replace her. Si Papa mo nga, hindi nagagawang mag-fix ng tubo eh. Pag may sira sa bahay, minsan nga, ang tatay, kulang pa yung oras para siyang mag-repair ng mga problema sa bahay. Minsan si Mama ang gumagawa nun. Pero si Papa, yung tatay niyo ba kayang maglaba, magluto, mamalansya? Hindi. At mangupit? Mangupit. Hindi kaya ni tatay mangupit. Ewan ko ngayon pala, may mga tatay na rin. So, ibig sabihin, maraming gawain ang ating mga nanay na hindi kayang i-replace ng gawa ng ating, ng kung sino man. Yan ang kalagahan ng ating mga ina. Walang sinusunod na manual yan eh. Meron po ba kayo biniling libro, How to be a Mother? O meron kayong pattern na guidelines na kung saan ay, hindi ba natural, normal,